Paano kung isang simpleng kulay ang may kapangyarihang baguhin ang iyong kapalaran? Sa isang tahimik na bayan, may isang babaeng Taurus na nagngangalang Lara. Isang umaga ng Abril, suot niya ang isang berdeng scarf. Walang espesyal. Isang simpleng regalo lang mula sa kanyang lola. Ngunit ng araw ding iyon, nakatanggap siya ng tawag na hindi niya inaasahan. Isang promosyon na matagal na niyang isinuko sa kanyang isipan. Kapalaran lang ba ito o may mas malalim na dahilan? Ayon sa mga astrologo, ang Abril 2025 ay may dalang lihim, tatlong partikular na kulay na umaayon sa enerhiya ng Taurus. Mga kulay na may kakayahang buksan ang pinto ng kasaganahan sa paraang hindi pa natin nararanasan. Hindi ka nandito ng aksidente. May mensahe ang universo para sa iyo. At ang tatlong kulay na ito, baka ito na ang susi sa pagbabagong pinansyal na matagal mo nang hinihintay. Ang Abril 2025 ay hindi basta-bastang buwan. Ito ay isang cosmic turning point, lalo na para sa mga Taurus. Si Venus, ang iyong ruling planet, ay nakikipag-align sa makapangyarihang mga puwersa tulad ng Jupiter at ng buwan upang lumikha ng magnetic field na puno ng yaman, intuition at banal na tiyempo. Pero ang enerhiya ay hindi lang basta lumulutang sa hangin. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga simbolo. At sa lahat ng simbolo, may isang pinakamakapangyarihan: kulay. Ang Taurus ay malalim ang koneksyon sa kagandahan, katatagan, at daloy ng enerhiya. At ngayong Abril, may tatlong partikular na kulay na sumasayaw sa parehong frequency ng iyong kaluluwa. Hindi lang ito basta mga kulay ng pananamit. Ito'y mga cosmic tools na naghihintay na buksan ang mga pintong ni hindi mo alam na nakasara pala. Sa videong ito, tatalakayin natin ang tatlong kulay na ito sa pamamagitan ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga Taurus na walang kamalay-malay na lumakad papunta sa kanilang kasaganaan dahil lang sa pagsuot ng tamang kulay. Kaya kung pakiramdam mo'y natigil ka, naligaw, o handa nang magbago ang iyong kapalaran, baka ito na ang senyales na hinihintay mo. Handa ka na bang malaman kung anong kulay ang suot ng iyong kinabukasan? Bakit mahalaga ang kulay para sa Taurus? Ang mga kulay ay higit pa sa visual na karanasan. Sila ay mga panginginig ng enerhiya. Bawat kulay ay may kanya-kanyang frequency, sariling signature ng enerhiya. Para sa Taurus, isang tanda na pinamumunuan ni Venus, ang planetang sumasagisag sa pag-ibig, kagandahan, at kasaganaan. Ang mga kulay ay hindi lang simbolo. Sagrado ang mga ito. Nakakaapekto sila sa iyong emosyon, isipan, at maging sa iyong magnetic energy. Pero paano kung sabihin naming may ilang kulay na, kapag isinusuot sa tamang cosmic timing, ay kayang baguhin ang takbo ng iyong kapalaran sa pera? Simulan natin sa isang tahimik na kwento. Tungkol kay Elena, isang babaeng ipinanganak sa ilalim ng araw ng Taurus noong ika-2 ng Mayo. Sa loob ng maraming taon, simple lang ang kanyang buhay. May maliit siyang flower shop sa isang tahimik na barangay. Mabagal ang negosyo at palaki ng palaki ang mga bayarin. Unti-unti siyang nawalan ng tiwala, hindi lang sa mundo kundi sa sarili. Hanggang isang hapon ng Abril, binigyan siya ng kanyang lola ng isang silk na scarf. Berde, malambot, at kumikislap sa liwanag. Hindi niya ito masyadong pinansin. Isinuot niya ito. Lumabas para diligan ang mga halaman at nagpatuloy sa kanyang karaniwang araw. Kinagabihan, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Isang kilalang influencer ang dumaan sa kanyang shop, humanga sa kakaibang ganda ng mga bulaklak, at ipinost ito sa social media. Pagsapit ng umaga, punong-puno na ang kanyang inbox ng mga order. Sa loob lang ng isang linggo, fully booked na ang kanyang shop para sa buong buwan. Pagkakataon lang ba ito? Maaaring oo. Pero ayon sa mga astrologo, hindi ito basta aksidente. Ang berde, kulay ng muling pag-usbong at kasaganaan, ay tila ginigising ang enerhiya sa loob niya. Ito ay naka-align kay Venus sa elementong lupa ng Taurus at sa heart chakra, ang sentro ng pag-ibig at kayamanan. Ganito kalakas ang kapangyarihan ng kulay para sa mga Taurus.
Malalim ang koneksyon mo sa kalikasan, sa sensualidad, at sa pisikal na kaginhawahan. Hindi tulad ng ibang zodiac signs. Hindi mo lang nakikita ang kulay. Nararamdaman mo ito. Inaabsorb mo ang enerhiya ng mga bagay na isinusuot, hinahawakan, at nasa paligid mo. At kapag naka-align ang iyong aura sa tamang frequency, lalo na ngayong Abril na punong-puno ng cosmic energy, parang nagpapadala ka ng mensahe sa universo. Isang tahimik ngunit malinaw na bulong. Handa na akong tumanggap. Kaya napakahalaga na pumili ng tamang mga kulay ngayon, sa panahong bukas ang pinto ng langit. Sa videong ito, hindi lang namin sinasabi kung ano ang dapat mong isuot. Ginagabayan ka naming papunta sa energetic alignment, sa daloy, sa kasaganaan. Dahil ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga bulong. At minsan, ang mga bulong na yon ay dumarating sa anyo ng berde, rosas at ginto. Kulay numero 1, berde. Ang puso ng kasaganaan. Sa wika ng universo, ang berde ang kulay ng buhay. Kulay ito ng paglago, kagalingan, kayamanan, at higit sa lahat, panibagong simula. Para sa Taurus, isang earth sign na malalim ang ugat sa pisikal at espiritual na katatagan, ang berde ay hindi lang basta kulay. Isa itong lifeline, isa itong pintig ng kalikasan mismo. At ngayong Abril 2025, ang berde ay nagiging personal mong simbolo ng pagbabago. Balikan natin ang kwento ni Elena. Ilang araw matapos mag-viral ang kanyang flower shop, naupo siya mag-isa habang papalubog ang araw. Labis ang kanyang emosyon. Nilingon niya ang berdeng scarf na nakabalot pa rin sa kanyang balikat. Sa isipan niya, sumulpot ang tanong, totoo bang hindi lang ito aksidente? Dahil sa kuryosidad, nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa Taurus at ang espiritual na kahulugan ng kulay berde. Ang kanyang mga natuklasan ay gumimbal sa kanya. Ang berde pala, hindi lang paborito niyang kulay. Ito rin ang kulay ng Venus, ang kanyang ruling planet. Kulay ito ng heart chakra, ang sentro ng malasakit, emosyonal na pagpapagaling. At oo, ang pagtanggap ng kasaganaan. At ayon sa mga astrologo, kapag isinusuot ng isang Taurus ang berde sa mga partikular na celestial alignments, napapagana nila ang pinakamalakas nilang energy sa pagmamanifest. At ngayong Abril 2025, isa iyon sa mga panahon. Sa Abril 11, magaganap ang isang bihirang alignment sa pagitan ni Venus at Uranus sa tanda ng Taurus. Ang planetary pairing na ito ay kilala sa pagdadala ng biglaang swerte, lalo na sa usaping pera, kagandahan, at halaga ng sarili. Sa cosmic window na ito, ang berde ay hindi lang kulay. Ito ay nagiging magneto. Pero paano nga ba magagamit ng isang Taurus ang enerhiya ng berde ngayong Abril? Nagsisimula ito sa layunin. Isuot ito ng malapit sa balat, mga scarf, blusa, alahas o kahit panloob na damit. Paligiran ng sarili ng berdeng enerhiya, mga halaman, kandila, kumot, at maging digital wallpaper mo. Ang punto ay hindi lang isuot ang berde, kundi mabuhay sa loob nito, huminga kasama nito, at maging ito. Isinapuso ni Elena ang mensaheng ito. Bumili siya ng maliit na bracelet na gawa sa green jade at isinusuot araw-araw. Pininturahan niya ng sage green ang kanyang shop. Gumawa rin siya ng simpleng ritual. Tumitindig siyang nakayapak sa kanyang hardin, malalim ang paghinga, habang iniisip ang sarili bilang punong tumutubo. Matatag, nakaugat, at inaabot ang langit. Ang resulta? 3 beses ang kita niya. Naanyayahan siyang magsalita sa mga local business events. At bago matapos ang buwan, nakapagbukas siya ng pangalawang shop. Pero higit pa sa pera, kapayapaan ang tunay na dumaloy sa kanya. Hindi na siya naghahabol ng kasaganaan. Ito na ang lumalapit sa kanya. Ito ang enerhiyang dala ng berde para sa iyo, Taurus. Hindi ito maingay. Hindi ito sumisigaw. Ito'y bumubulong. At kapag pinakinggan mo, maririnig mo ang mensahe nito. Handa ka nang tumanggap. Ngayong Abril, habang inaawit ng mga bituin ang iyong pangalan at nakangiti sa iyo si Venus, ang berde ay nagiging dalas ng iyong kinabukasan. Binubuksan nito ang pintuan ng kasaganaan.
Hindi lang sa iyong bulsa, kundi pati sa iyong kaluluwa. Kaya't maging ito man ay isang forest green na jacket, emerald na kuwintas, o isang dahon na inilalagay mo sa bulsa bilang sagradong paalala. Ito ang iyong buwan, upang isabuhay ang enerhiya ng pinakamayaman na kulay ng kalikasan. Dahil Taurus, kapag naka-align ka sa berde, hindi mo lang inaakit ang yaman. Ikaw mismo ang nagiging yaman. Kulay numero 2, rosas. Pang-akit ng pag-ibig at kayamanan. Kung ang berde ang kulay ng kasaganaan sa pamamagitan ng kalikasan, ang rosas naman ang kulay ng kasaganaan sa pamamagitan ng emosyon. Malambot, mapag-aruga, at malalim ang koneksyon kay Venus. Ang kulay rosas ay may dalang frequency ng pagmamahal sa sarili at ng malakas na enerhiyang nakakaakit. Para sa Taurus, isang sign na kilala sa pagiging elegante, mahinahon, at sensitibo. Ang pink ay nagiging lihim na sandata ngayong Abril 2025. Hindi lang para sa pag-ibig, kundi pati sa yaman. Kilalanin si Daniel. Isa siyang lalaking Taurus sa huling bahagi ng kanyang 30. Tahimik, mapagpakumbaba at tapat, ginugol niya ang maraming taon sa pagtatayo ng sarili niyang graphic design studio. Ngunit matapos mawalan ng ilang malalaking kliyente at ang masakit na paghihiwalay sa isang matagal na relasyon, parang naipit siya sa paulit-ulit na siklo ng pagdududa sa sarili. Tumigil siyang ayusin ang sarili. Hindi na siya lumalabas. Pakiramdam niya'y invisible siya. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa buhay mismo. Hanggang dumating ang isang kakaibang sandali. Habang bumibisita sa kanyang kapatid isang linggo ng Abril, iniabot sa kanya nito ang isang light pink na polo shirt. Bagay na bagay to sa'yo, sabi ng kapatid niya habang nakangiti. Napatawa siya. Hindi ko kulay ang pink, sagot niya. Pero nang sumapit ang linggo ng isang mahalagang pitch meeting para sa isang luxury wellness brand, ang kauna-unahang pagkakataon niyang muli sa matagal na panahon, nagbago ang isip niya sa huling sandali. Isinuot niya ang pink na polo. At nagbago ang lahat. Humanga ang kliyente sa kanyang mahinahon at grounded na aura. Sa mismong araw na yon, pumirma sila ng 6 na buwang kontrata at inirekomenda pa siya sa isa pang kumpanya. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas nang magsuot ng pink si Daniel. Hindi lang sa meetings kundi kahit habang nagtatrabaho sa bahay, pakiramdam niya, nakikita siya, mas kalmado, mas bukas, at unti-unti, nagsimulang magbago ang kanyang mundo. Sa astrology, ang pink ay nakaresonate din sa heart chakra tulad ng berde, ngunit may dagdag na layer ng pagpapahintulot. Inaanyayahan nito hindi lang ang kasaganaan, kundi pati pagmamahal, suporta, at koneksyon. At sa ilalim ng enerhiya ni Venus, ngayong Abril, pinapalakas nito ang lahat ng bagay na may kinalaman sa self-worth at halaga. Para sa Taurus, na madalas nahihirapang humiling ng higit o tumanggap ng walang guilt, ang pink ay parang cosmic na pahintulot. Parang sinasabi nito sa universo, handa na akong tanggapin ang pag-ibig at kayamanan. Paano mo maa-activate ang pink energy ngayong Abril? Hindi lang ito tungkol sa fashion. Ito'y tungkol sa vibrasyon. Magsimula sa maliliit na bagay. Rose quartz na alahas, pink na kandila sa altar mo, malambot na pink na medyas. Palibutan ng sarili ng init at lambing. Pink na ilaw, pink vision boards o pink na wallpaper sa iyong cellphone na may money affirmation. Tandaan, habang mas banayad ang kulay, mas malakas ang kapangyarihan nito. Si Daniel, dahil sa inspirasyon ng kanyang tagumpay, gumawa ng pink ritual. Tuwing Biyernes, ang araw na pinamumunuan ni Venus, sisindihan niya ang pink na kandila, isusulat ang isang bagay na kanyang ipinagpapasalamat at bibigkasin, bukas ako sa kagandahan, kasaganaan, at kaligayahan. Karapat-dapat ako sa lahat ng ito. Hindi lang niya naramdaman ang kaginhawaan. Napuno ang inbox niya ng bagong kliyente. Inalok siya ng isang collab ng isang kilalang lifestyle magazine. At ang pinakamaganda sa lahat, nakilala niya ang isang tao. Isang kapwa artist na nakita siya. Hindi lang sa kanyang ginagawa, kundi sa kung sino talaga siya. Ito ang mahika ng pink.
Hindi ito agresibo. Hindi ito humahabol. Ito ay umaakit. At para sa isang tanda tulad ng Taurus, na pinamumunuan ng planetang pinahahalagahan ang parehong pag-ibig at pera, nagiging tulay ang pink. Tulay mula sa loob patungo sa labas. Mula sa lambing patungo sa tagumpay. Mula sa hindi napapansin, tungo sa pagiging pinili. Kaya ngayong Abril, Taurus, mangahas kang isuot ang iyong pagiging malambot. Dahil ang pink ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan sa pinakamapagmahal nitong anyo. Kulay numero 3, ginto. Ang pang-aktibo ng maharlikang kasaganaan. Ang ginto ay laging may dalang sagradong kahulugan. Sa bawat sibilisasyon, Ehipto, Gresya, Roma, China, ang ginto ay hindi lang basta metal. Isa itong banal na simbolo, isang tanda ng kapangyarihan, walang hanggang liwanag, at pabor ng langit. Sa astrology, ang ginto ay sumasalamin sa araw, ang pinagmumulan ng buhay, kumpiyansa, at walang limitasyong potensyal. At kapag nagsanib ang mainit na enerhiya ng ginto at ang matatag na kapangyarihan ng Taurus, may nangyayaring kakaiba, isang himala. Kilalanin si Rosa. Si Rosa, isang Taurus na nasa mid-60s, ay buong buhay na inialay ang sarili sa pag-aalaga ng iba. Isang retiradong guro, banayad, matalino, at kilalang tagapayo sa kanilang barangay. Ngunit matapos mawala ang kanyang asawa at lumipat sa malalayong lugar ang kanyang mga anak, unti-unti niyang naramdamang tila nakalimutan na siya ng mundo. Mag-isa siyang naninirahan sa isang tahimik na baryo, ang tanging kasama ay mga alaala. Isang araw, habang naglilinis ng isang lumang kahon, natagpuan niya ang isang pares ng gold earrings. Regalo ng kanyang ina noong kabataan niya. Pinunasan niya ang alikabok, ngumiti, at inisip, bakit hindi ko ito muling isuot? Iyon ay Abril 18, 2025. Nang umagang iyon, pumunta si Rosa sa pamilihang bayan. Suot niya ang gintong hikaw, isang ginintuang scarf, at isang tahimik na liwanag sa kanyang puso. Habang namimili, may isang babaeng nagtitinda ng handicrafts na nakipag-usap sa kanya. Naging mahaba ang usapan nila. At bago matapos ang araw, inimbitahan si Rosa na tumulong sa isang lokal na art class. Sa wakas, napansin muli ang kanyang galing sa pagkukuwento, talino, at init ng loob. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang handmade journals. Isa sa mga ito ang nabili ng isang turista at napasama sa isang viral TikTok video. Bumaha ng mga order. Si Rosa, na minsang akalang wala ng laman ng kanyang hinaharap, ay ngayoy may sariling maliit na negosyo. Mula sa kanyang mesa sa kusina, habang balot sa gintong enerhiya. Astrologically, ang ginto ay kumakatawan sa divine timing at royalty. Sa Abril 2025, ang araw ay magbuo ng harmonious trines kina Jupiter at Mercury. Ina-activate ang mga oportunidad sa komunikasyon, pagpapahayag, at pinansyal na tagumpay. Para sa Taurus, ito ang panahon upang lumiwanag. Pinapalakas ng ginto ang solar plexus chakra, ang energetic center ng kumpiyansa, layunin, at tagumpay. At para sa isang sign na masaya sa kaginhawaan ngunit madalas takot sa spotlight, ang ginto ay nagiging sulo. Paano mo maisasabuhay ang enerhiyang ito ng maharlika? Magsimula sa maliit. Magsuot ng gold na kwintas, bracelet, o kahit gold na nail polish. Sindihan ng gintong kandila habang nagsusulat ka ng mga affirmations tulad ng, "Ako ay maningning. Karapat-dapat ako sa kasaganaan. Ako ay naka-align sa yaman." Maglagay ng gintong palamuti sa iyong workspace. Mag-keep ng gintong barya sa iyong wallet. Maging ang digital gold, gaya ng lock screen na may golden light o mandala, ay kayang i-activate ang vibration nito sa iyong aura. Dahil Taurus, dumating na ang oras para huwag ka nang manatili sa anino. Ang universo ay naglalatag ng landas sa harap mo. Mainit, mayaman, at kumikislap. Hindi mo kailangang habulin ang mga oportunidad. Kailangan mo lang magpakita, suot ang enerhiya ng royalty, at hayaan ang mundo na makita ang katotohanang noon pa man ay totoo. Hindi ka kailanman ordinaryo. Ipinanganak kang magningning. Ngayong Abril,
Hayaang ang ginto ang maging paalala, hindi lang ng yaman, kundi ng tunay mong halaga. Hindi ka naghihintay ng iyong sandali. Paano pagsamahin ang tatlong kulay para sa pinakamalakas na epekto? Sa puntong ito, alam mo na ang individual na mahika ng berde, rosas at ginto. Pero narito ang lihim na karamihan ay hindi kailanman natutuklasan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kanilang pagsasama. Bawat kulay ay may kanya-kanyang dalas. Ang berde ang naguugat sa iyong kasaganaan. Ang rosas ang bumubukas sa iyong puso upang tumanggap. At ang ginto ang nagpapailaw sa iyong panloob na liwanag upang makaakit pa ng higit. Kapag pinagsama, lumilikha sila ng banal na trinidad ng kasaganaan, pag-ibig, at espiritual na enerhiya. Sa Taurus ngayong Abril, inaanyayahan ka ng mga bituin na lumakad sa pagsasanib na ito. Balikan natin sina Daniel at Elena. Matapos ang kani-kanilang pagbabagong spiritual, si Elena sa kanyang berdeng scarf at si Daniel sa kanyang mga pink na shirt. Nagtagpo ang kanilang landas sa isang local community workshop. Wala silang kamalay-malay sa karanasan ng isa't isa. Ngunit habang magkatabi silang naupo, may napansin si Elena. Suot ni Daniel ang isang gold na relo, pink na shirt, at hawak ang berdeng notebook. Ngumiti siya. Parang may liwanag ka, sabi niya. At totoo nga, ang paligid niya ay mas mainit, mas kalmado, mas maningning. Ganyan gumagana ang mga kulay kapag pinagsama. Hindi lang nito binabago ang iyong aura. Pinalalawak nito ang iyong buong enerhiya. Narito kung paano mo, mahal na Taurus, maisasama ang tatlong kulay sa iyong araw-araw na buhay. Fashion layering magsuot ng green na shirt, gold na hikaw, at soft pink na scarf. Kahit banayad lang ang mga kulay, malakas ang sinasabi ng enerhiya. Enerhiya sa bahay maglagay ng berdeng halaman malapit sa isang pink na kristal, tulad ng rose quartz. At sa gitna, isang ginintuang kandila. Nagiging wealth altar ang setup na ito. Digital alignment, gumawa ng wallpaper sa iyong cellphone gamit ang tatlong kulay. Halimbawa, isang inspirational na quote tungkol sa kasaganaan na nakasulat sa ginto, naka-overlay sa rosas at berde na background. Ritual ng afirmasyon. Tuwing umaga, sindihan ang kandilang ginto o berde at bigkasin ang mga salitang ito. Sa matatag na ugat, bukas na puso, at ginintuang liwanag. Tinatanggap ko ang kasaganaan sa aking buhay. Hindi ito pamahiin. Ito ay vibrasyon. At kapag naka-align ang iyong vibrasyon sa universo, Taurus, wakas plus cosmic affirmation para sa Taurus. Narito ka na ngayon, Taurus, nakaharap sa pintuan ng isang bagay na hindi basta-basta. Hindi dahil may nagbigay sa iyo ng permiso, hindi dahil sinuwerte ka lang, kundi dahil sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, alam mo na, ang Abril ay magiging kakaiba. Ang universo ay hindi sumisigaw. Ito'y bumubulong. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng damdamin, senyales, at mga simbolo. At ngayong buwan, nagsasalita ito sa pamamagitan ng kulay. Ang berde ay tumatawag sa iyo upang iugat ang iyong kasaganaan. Ang rosas ay nag-aanyaya sa iyo na buksan ang puso at tanggapin. Ang ginto ay gumising sa liwanag na nakalimutan mong taglay mo. Hindi lang ito basta mga kulay. Ito ay mga mensahe. Mula sa mga bituin. Mula sa iyong mga ninuno. Mula sa mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Na ngayon ay kumakaway mula sa hinaharap, nagsasabing, halika na, panahon mo na. Ngayon ang tamang oras upang angkinin ang buhay na yon. Matagal mo nang taglay ang kapangyarihan, Taurus. Matatag ka, tapat, natural na kaakit-akit. Ngunit hindi palaging nakita ng mundo ang katotohanang iyan. Marahil ikaw ay napag-iwanan, hindi pinansin o pinatahimik. Pero hindi na ngayon. Ang Abril 2025 ay nagdadala ng cosmic opening, isang bihirang pagsasanib ng Venus, Jupiter at Araw na lumilikha ng perpektong enerhiya para sa pagbabago sa pamamagitan ng intensyon. Kaya huwag hayaang lumipas lang ang buwang ito na parang karaniwan. Gamitin ang mga kulay, mamuhay sa loob ng mga ito,
gawing bahagi ng iyong kwento. At habang ginagawa mo ito, bigkasin mo araw-araw ang mga salitang ito. Cosmic affirmation para sa Taurus. Ako ay nakaugat sa kasaganaan, bukas sa pag-ibig, at naka-align sa banal na tagumpay. Bawat kulay na aking isinusuot ay sumasalamin sa yaman na handa na akong tanggapin. Hindi ako naghahabol. Ako ay umaakit. Hindi ako namamalimos. Ako ay naniniwala. Handa na ako. Karapat-dapat ako. Mayaman ako sa lahat ng aspeto ng buhay. Huminga ka ng malalim, Taurus. Ipininta na ng universo ang iyong landas. Ngayon, oras mo ng tahakin ito. May kagandahan, kapangyarihan, at liwanag.